Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, no. Ito po ay nagagalak, no, na makasama po ulit ang bawat isa, ang mga kapatid, no, sa pananampalataya. Nasa bagong first time po taon, nandito po tayo ngayon, no, sa building na ito. So praise God po, no, purihin natin ang Panginoon. Ano po, katapatan, no. I believe kahit saan naman po tayong lugar, no, kahit dito, kahit doon sa garahe, no, or sa kahit saan tayong ilagay ng Panginoon, no, na lugar para magtipon-tipon. Hindi naman po nagbabago yun pong quality po ng ating fellowship. Tama po ba? Ayan. So, alam niyo po ako na i-share po ang aking mensahe po sa umaga ito mula po sa ating Panginoon. Pero before po yun, tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay humingi ng karunungan sa ating Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ay aming pinupuri diyan sa itaasan kung saan ang mga lingkod mo ay nagsasabing banal, banal, banal si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. At Panginoon, kami po ay sumisilip, Panginoon, doon sa kabanalan na iyo, doon sa kaluwalhatian, Panginoon, na meron kayo sa lahat. Kaya salamat, Panginoon, dahil po sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, kami po ay nagkaroon ng access, Lord, sa inyong pong presensya. Kami, Panginoon, ay makakalapit ng may kabanalan, makakalapit, Lord, ng may malinis na kalooban. Hindi po dahil sa aming mga gawa, kundi dahil sa iyong ginawa para sa aming mga buhay. Ikaw na mismong nagbayad ng aming mga kasalanan, ikaw na mismong namatay, ikaw na mismo ang muling nabuhay, upang ipakita sa aming Panginoon na may daan kalapit sa aming Ama. At ngayon, kami po ay nagdiriwang sa tuwing nagtitipon kami ng magkakasama, mga magkakapatid, upang celebrate, Panginoon, kung sino ka sa aming mga buhay. Kaya sa mensahe mo ngayong umaga, ikaw po ang patuloy na makita, makatagpo at maitaas. Panginoon, alisin mo yung mga bagay sa aming mga buhay ngayon, sa aming mga isip, Lord, na maaaring maghinder sa amin para po hindi matanggap ng lubos ang iyong salita. Ngunit talagang hayaan mo, Panginoon, na mabago po nito ang aming pag-iisip, mabago ang aming mga puso, at higit sa lahat, Lord, mabago po ang aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin. May pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, i-present ko lang po yung aking tayo po mag-extend. Anyway. So, pag-uusapan po natin ngayon ay malamang familiar na po, no, tayo sa passage na ito. Pero palagi pong maganda itong balikan dahil po bilang mga nakatira pa dito sa mundo, no, hindi naman po tayo inalis ng Panginoon sa sanlibutan. No? Kung naalala niyo po yung prayer ng Panginoong Jesus, nung tayo po ay malapit na niyang iligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, isang pinalangin po ng Panginoong Jesus sa lahat po ng maniniwala sa kanya ay tayo daw po ay hindi alisin sa sanlibutan, ngunit tayo po ay protektahan, no, mula sa masama. So ano po bang ibig sabihin nun, no? Tayo po ngayon bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Sino po ba dito nung nakilala niya si Jesus, bigla siyang nawala dito sa mundo? Hindi naman po, di ba? So nandito pa rin tayo, nakatayo pa rin tayo dito, ganito pa rin yung kumbaga, patuloy pa rin ang buhay, no? Kinabukasan, kung nagtatrabaho ka nung na-receive mo si Jesus Christ sa buhay mo, malamang kinabukasan, pumasok ka pa rin ng trabaho. Diba? Kung nag-aaral ka, na-receive mo si Jesus Christ, malamang kinabukasan, pumasok ka pa din ng school. Diba? Wala naman nagbago talaga dun sa physical na sitwasyon natin. No? Hindi naman tayo nagkaroon ng liwanag sa ulo, diba? Nagkapakpak. So, tayo po, bilang mga binago ng Panginoon, title po pala ng aking i-share sa inyo ay nasa sanlibutan, ngunit hindi makasanlibutan. So bakit po? Kasi po tayo, habang nandito tayo sa mundo, mamumuhay pa rin tayo kasama ng mga tao na hindi sumasampalataya sa Panginoon. Sino po ba dito may mga kaibigan, kaklase, katrabaho na hindi pa rin talaga natanggap si Jesus sa buhay niya? Pwede pong itaas ang kamay kung meron tayong ganong workmate, classmate, ayan, no? So, meron pa rin po, no? At habang tayo ay nasa katawang ito, palagi po tayo prone sa mga pandaraya, sa
sa kasinungalingan na ibabato po ng kaaway sa atin. At kung hindi po tayo mag-iingat, no, maaari pong madala tayo doon sa pamumuhay ng mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. So ang isang maganda po, palagi nating balikan, ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating pong buhay ngayon habang tayo ay nasa mundo? So yung title po natin, nasa sanlibutan. Nandito tayo ngayon sa world, pero hindi po tayo of this world. Not of this world. So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, alien. Ayan, alien ka na. No? So hindi na po tayo taga-mundong ito. Nandito lang tayo ngayon, tayo ay nakikiraan lamang, pero tayo po ay sa Panginoon na. Amen po. Amen, amen na, hindi alien. Ayan. So ngayon po, siguro i-share ko lang yung outline ng aking i-share po sa umagang ito. Una, pag-usapan natin yung pag-ibig sa sanlibutan. Ano ba yung sinasabing loving the world, no? Pangalawa, yung pagtubos mula sa sanlibutan. At yung pangatlo, yung pamumuhay bilang mga mananampalatayang nasa sanlibutan. So, simple lang naman po yung word natin sa umagang ito. So, okay lang po. Taglish po ako mag-share ngayon, no? Una po, punta tayo sa pag-ibig sa sanlibutan. Sinasabi po sa unang Juan, kabanata 2, talata 15 hanggang 17. Sabay-sabay po nga natin basahin kasi ito po medyo maliit, no? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. So ano po ba yung sinasabi dito? Loving the world, no? Sino ba sa inyong dumaan sa buhay ng makasalanan? Lahat naman po siguro tayo, no, nagkasala. No, malinaw naman po yun sa salita ng Diyos. At kung tayo po ay nagkasala, ito po mga bagay na binabanggit dito, loving the world, kabilang po tayo dyan, no, nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya po, ano ba yung sinasabi dun sa verse, no? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan ay galing sa mundo. At itong mundo na to, yung pinanggalingan natin bago natin nakilala ang Panginoon. So ano po ba ito? Isa-isahin po natin, no? Pag nanasa o lust ng laman, no? Yung ating flesh, yung ating mga kahinaan, yung ating mga kagustuhan na alam nating labag sa kagustuhan ng Panginoon. Pangalawa, yung lust ng ating mga mata, no? Lahat ng makita natin, lahat ng mga magustuhan natin, no, sa buhay natin. Pagkain, entertainment, lahat ng klase ng bagay na pwedeng makapukaw ng ating atensyon, no? At maging parang magkaroon tayo ng masidhi, no, na pagkagusto sa mga bagay na ito. Ito ay lust of the eyes. At pangatlo, yung pagmamalaki o yung pride, no? Yung pagbo-boast, yung pagmamayabang ng mga bagay na nakamit natin sa buhay na ito. Lahat po yan ay mga kategory na kamunduhan. Pero ang bottom line po nito, mga kapatid, ano po ba yung pinag-uugatan ng worldliness, no? O makamundong pamumuhay? Isa lang naman po, no? Sabay-sabay po natin basahin yung lalabas sa screen. Self-centeredness o pagka-makasarili. So, sabi nga po ni Oswald Chambers, no, yung pong kasalanan ay yung ating pag-aangkin ng ating karapatan sa ating mga sarili. Yung claim sa right natin sa ating sarili. Yung sinasabi natin sa Panginoon na ako ang aking sariling Diyos. Ito po yung self-centeredness. Kung ang Diyos po ay ang hindi ang Panginoong Jesus, malamang ang sinasamba natin ay ang ating mga sarili. Dahil tayo po ay nilikha ng Diyos para mag-worship. No? Kaya po kanina, di ba, ang sarap sa pakiramdam, no, pag umaawit tayo sa Panginoon, sino po nag-enjoy sa worship? No? Hindi lang po yun yung damdamin, no, ng pagpupuri sa Panginoon. Pero yun po yung kaalaman natin na tayo ay ginagawa natin yung purpose natin kung bakit tayo nasa mundo. Yun po ay para sambahin ang Panginoon. Kung ikaw po kaya ay nabubuhay ng mga sarili, madali bang sumamba sa Panginoon? Parang mahirap, no? Mas gusto kong sambahin yung sarili ko siguro kung self-centered ako, di ba? Kaya yung mga taong narcissist o yung mga tao na parang malaki yung tingin nila sa sarili nila, mataas yung tingin nila sa sarili nila,
hindi sila papayag na may someone na mas magaling, someone na mas maganda, or someone na mas nakahihigit sa kanya. So, ganun po yung pakiramdam kapag po ikaw ay self-centered. And yun po yung nangyayari kapag po tayo ay namumuhay po ng makamundo o makasanlibutan. So, siguro po maganda mas ma-define natin, ano ba yung worldliness, no? Baka naman sabihin natin, ay kuya, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya or nag-aaral ako ngayon, ang inaaral ko, halimbawa, business, ganyan. Makamundo na ba ako nun? Hindi naman po, no? Maganda po, ma-set natin yung perspective. Sabihin nyo perspective. Ay, yung perspective, yung pananaw natin, no? Kung paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay. So sa libro po ni Jerry Bridges, sa Discipline of Grace, meron siyang dinefine na 4, no? Na makamundong hilig. So, yun, ang tawag ng term niya ay worldly passions. Galing po ito sa Titus 2:11, no? So, pinangalanan ko siyang 4 P's. Siyempre, hindi naman nagtatagalog si Jerry Bridges. So, dinefine po natin yung kanyang shinare. So, una po, yung possession o pag-aari. No? Yung mga kayamanan natin dito sa mundo, yung mga ari-arian natin, yung pera natin, no? Yung mga asset natin, yung laman ng salary natin or ng statement ng ating bangko, no? Yun yung maaaring pagmulan ng ating makamundong pamumuhay. Lahat ng bagay na ginagawa mo para sa mga pagmamay-ari mo, no? Even to the point na malamang ka na ng kapwa, even to the point na hindi ka na mamuhay sa katotohanan, no? Kaya dito nagmumula yung tinatawag na corruption, di ba? Dito nagmumula yung panlalamang sa kapwa at hindi pagiging totoo. No? Pangalawa, prestige, katanyagan. No? Gusto natin maging sikat, gusto natin makilala tayo ng lahat, gusto natin na ikinataas ng mga tao yung pangalan natin. So yun yung pangalawang P. Ang ikatlong P yung pleasure or kasiyahan. Gagawin ko to kasi masaya to eh. Dito ako masaya eh. Kahit maubos na yung pera mo, kahit mawalan ka na ng time sa pamilya mo o sa Panginoon, uunahin ko pa rin to kasi dito ako masaya. Yun pong kasiyahan na hinahanap natin sa mundo. Yun po ay another form po ito ng worldliness. At pang-apat, power o kapangyarihan. Sino ba dito ang gustong makalipad? Yung totoo. Diba? Sa traffic, diba? Ang sarap lumipad. Hindi naman yung powers na yun yung tinutukoy dito. No? Pero yung kapangyarihan na meron tayong control. Gusto natin nasa control natin lahat ng bagay. Gusto natin kontrolado natin yung sitwasyon, kontrolado natin yung tao, kontrolado natin yung mga bagay sa paligid natin. Pag wala tayong control, pag wala tayong power, parang tayo ay powerless. Wala kang power, powerless. No? Parang helpless tayo. And usually, yung mga bagay na to, ito yung mga pinaglalaanan ng mga tao ng oras. Pinagbubuhusan ng panahon, ng kanilang resources, pinagbubuhusan nila ng kanilang buhay. No? Mamamatay para sa ari-arian. Mamamatay para sa kapangyarihan. Diba? Napakalungkot po kung ganito po tayo mamuhay at tayo ay tinatawag natin ang sarili natin ng mga Kristiyano. Mag-ingat po tayo kapag po tayo ay nasa church pero ang buhay natin dito pa rin umiikot. Dapat ang buhay natin nandun na sa 5 P's, di ba? Kung may 4 P's, dapat doon na tayo sa 5 P's. Joke lang po yun. Yung sa gospel, no? Ang buhay natin sa Panginoon na po, hindi na po sa mga bagay na ito. Itong pag-aari, yung possession, masama ba yan? Hindi naman po masama ang pagmamayari ng mga bagay. Diba? Tayo po ay binigyan ng responsibilidad ng Panginoon na pangalagaan yung mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Yung katanyagan, yung makilala tayo, paano natin gagamitin yung fact na kilala ka ng mga tao? Halimbawa, hindi mo naman maiwasan, kilala ka ng mga tao kasi magaling ka. Kilala ka ng mga tao kasi ganito yung ginagawa mo, maganda yung ginagawa mo. Ngayon, saan mo itutuon yung glory? Saan mo itutuon yung katanyagan na yun? Ituturo mo ba yun sa iyong sarili na tignan niyo ako, magaling ako? O sino ang Diyos na nagbigay sa akin ng kakayahan para gawin itong mga bagay na ito? So ito pong mga bagay na to, worldly passions. Again po, lahat po ng masama ay sobra. Masama to. Lahat ng sobra ay masama, no? So kung ganito na lang po, yan nagpapaikot ng buhay natin,
mag-ingat po tayo kasi baka tayo po ay namumuhay ng worldly. No? Hindi po yun sa pakikinig ng worldly na kanta, no? Hindi po yun ang definition pag sinabing worldly. Pag po sinabing worldly, ito po yung sentro ng buhay natin, hindi po ang Panginoon. So again po, bilang mga mananampalataya, kung tunay pong tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, no, hindi na po tayo kayang alisin ng mga bagay na ito sa ating pagiging anak ng Diyos. No? Hindi kayang sirain ng mga mundong pamumuhay ang katayuan ng isang tunay ng Kristiyano bilang anak ng Diyos. Again, nung tinanggap po natin si Jesus, hindi naman po automatically naalis natin lahat ng ating masasamang pag-uugali. No? May mga habits tayo na patuloy na binabago at inaalis ng Panginoon. No? Kung dati, palamura ka, tinanggap mo si Jesus, nagbago ang buhay mo, ngayon, siguro nabawasan. No? Pero hopefully, mawala talaga. Diba? Yun yung ating panalangin kapag tayo ay namubuhay bilang anak ng Diyos. So, ibig sabihin, ang tunay daw po na mananampalataya, ang tunay na tumanggap kay Jesus ay hindi na mananatili sa makamundong pamumuhay. Kung tayo po ay nag-enjoy pa din sa world, nag-enjoy pa rin tayo sa ating mga barkada na hindi naman mananampalataya, no? Kumbaga, yung enjoyment natin, kagaya nung parang nakikisa na rin tayo sa mga masasamang gawain nila. Tayo po ay nasa sanlibutan, tama po? Tayo po ay may mga kaibigan na hindi mananampalataya. Okay lang po yun kasi po, sila yung ating aabutin para po makilala nila ang Panginoon. Tayo po magagamitin ng Panginoon sa buhay nila. Pero kung tayo po ay sumasama sa kanila, ang purpose natin ay para mag-enjoy sa makamundong pamumuhay, ibang usapan na po yun. Check po natin yung ating puso. Sabihin mo sa katabi mo na kapatid, ang puso. Suriin ang puso. So tayo po ay magpasuri sa Panginoon. No? Kung ito pong mensahe na nito ay simple lamang, pero malaki po ang tama sa atin. No? Isipin po natin ang buhay natin. Saan po ba nilalagak yung aking attention? Ano ba yung pinagtutuunan ko ng pansin? So bakit po ba mahalaga na maalis yung pagiging makasanlibutan? No? May mga nagsasabi, no? Wala, ganito na ako ganito ako lumaki, ganito na yung nakasanayan ko. Sa ganito kasi yung work ko ganito kasi yung nature ng aking ginagawa. No? So hindi ko maiwasan. So usually yun yung mga excuse na sinasabi natin sa sarili natin para somehow hindi tayo mag-guilty or hindi tayo makaramdam ng hiyak sa ating pong maling pamumuhay. Hindi po ito para magturo sa bawat isa. Pero ito po ay para suriin talaga natin ang ating mga puso sa harap ng Panginoon. So bakit po ba? Bakit kailangan natin alisin yung worldliness? Una po, maaari pong hindi sinisira ng kamunduhan yung pagiging anak ng Diyos. No? Pero pinipigilan o nahihinder po yung ating fellowship sa Panginoon. Kung tayo po ay makamundo, maaari po na kilala natin ang Diyos, sabihin natin kilala natin ang Diyos, pero hindi tayo nakikipag-fellowship sa Kanya. Hindi tayo nag-spend ng time sa Panginoon or nahihinder yung ating paglapit sa Kanya. Ang hirap po nun kasi alam natin ang Diyos, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ang Diyos ang kailangan natin para mabuhay. Pero nahihinder yung ating fellowship sa Kanya. Pangalawa, worldliness prevents us from becoming spiritually mature. Kung tayo po ay patuloy na nagiging makamundo kahit nag-Bible study ka na, kahit nag-sendib ka pa, or kung ano pang dinaanan mong gawain sa ministry, kung ikaw ay patuloy na namumuhay sa makamundong pamumuhay, hindi ka magiging ganap na tulad ni Kristo. Huwag mong asahan na ikaw ay magiging mature spiritually kung patuloy mong pangahawakan yung buhay na worldly. At pangatlo, siguro ito yung isang nakakalungkot, no? Siyempre, nakakalungkot kasi worldliness steals our joy in Jesus. Dati, ang saya nung nagsaserve ka sa church, may kagalakan sa puso mo, di ba? Masaya ka sa piling ng mga kapatid. Pero, kung namumuhay ka ng may compromises, namumuhay ka sa kasalanan, nawawala yung joy. No? Parang hirap lumapit ulit sa mga kapatid, ang hirap makipag-fellowship kasi yung mind mo, occupied na siya ng ibang bagay. Hindi ka na makafocus sa iyong prayer, hindi ka na makafocus sa iyong quiet time, hindi ka na makalapit sa fellowship. No? So mahirap po kapag po meron tayong mga worldly compromises tapos hindi natin chine-check yung buhay natin. Siguro po isang example, no? Sabi po sa Hebrews 5:11-12,
much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Ayaw mo nang unawain. In fact, by this time, you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Sana po sa ating mga taon na ginugugol sa paglakad sa Panginoon, hindi po tayo makita na ganun pa rin yung level ng ating paglago. Wala pa rin. Hindi pa rin. Parang sanggol, no? Kailangan pa rin ay gatas. Hindi pa kayang kumain ng mas matitigas na pagkain. Sabi dito, by this time, dapat nagtuturo na kayo sa iba. By this time, dapat nag-lead na kayo sa ministry. Pero, ayaw nyo na umunawa. Nahihirapan na kayo umunawa. So, bakit kaya, no? Sa mga taga-Korinto, ito po yung nabanggit ng Apostle Pablo. Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly. Mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. So, sino po yung mga kausap ni Pablo dito? No? Sila po ay mga Kristiyano sa Corinto. So, ang assumption po niya, ito ay mga brothers and sisters. So, maaari po na part tayo ng fellowship, part tayo ng body, tayo ay kumikilala sa Panginoong Jesus, pero hindi tayo namumuhay sa banal na Espiritu. We're not living by the Spirit. At kung gano'n, ibig sabihin, tayo daw ay makamundo o makasanlibutan. Kaya sabi niya, parang sanggol. Sanggol pa tayo sa Panginoon. So, ibig sabihin, pwede pala na mamuhay ako bilang Kristiyano, mamuhay ako bilang mananampalataya, pero ang buhay ko, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi ako ay worthy. So, mag-ingat po tayo. No? Kaya kung gano'n po, hindi tayo magiging ready para mag-mature. Kahit anong pakain mo sa isang baby, no, kung hindi naman nakakarating ng nutrient sa kanyang katawan, sa dapat puntahan, wala din. No? Nahihinder or napipigilan ng kanyang spiritual growth. So, gano'n din po tayo. No? You are still worldly. For since there is, ito yung isang mark or pwede nating indicator kapag sinabing worldly. Bakit worldly kung mga tao ito kaya, no? There is jealousy and quarreling among you. Are you not worthy? Are you not acting like mere humans? Kumikilos tayo na parang katulad pa rin tayo ng sanlibutan. Meron pa rin inggitan, meron pa rin awayan, meron pa rin pagtatalo. No? Natural naman po na may mga disagreement, no, sa isang body. Healthy po yun kung nadadala po yun sa tamang usapan at ito po ay under sa authority ng Panginoon. Pero kung tayo po ay, yun na lang yung palagi nating, palaging laman ng puso natin, jealousy, pakikipagkuwaran sa mga kapatid, tignan po natin yung sarili natin, sino ba talagang problema? Baka may problema sa puso ko at kailangan ayusin ng Panginoon. So yun po, no, yun yung isang warning sa atin. Huwag po tayong manatili na ganito yung perspective natin. Isa pong sinabi ng Apostle James, no? Ito po yung isang warning sa atin. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity with God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Sino ba dito ang gustong maging kaaway ng Diyos? So ganito lang po. Kaibiganin natin ang mundo. Maging makamundo. Sabi po dito, kung sino man daw na pumipili na maging kaibigan ng mundo ay nagiging kaaway ng Diyos. Isa lang po ibig sabihin nun, ayaw po ng Diyos na ang worldliness. At ayaw po, lalo ayaw po ng Diyos na ang worldliness ay pinapamuhay po ng kanyang mga anak. Sino po ba dito ang anak ng Diyos? Ayan, praise God, no? So sana po lahat tayo ay anak ng Panginoon. At kung tayo po ay anak ng Diyos, hindi na po dapat tayo mamuhay sa pagiging makasanlibutan. Clear na po yung instruction ng word ng God. Inuulit ko lang po para sa atin. Pero, yun po, no? Yun po yung reality kasi sa maraming mga Kristiyano. Na hindi mabitawan yung mga lumang pamumuhay, hindi mabitawan yung lumang mindset. So, nahihirapan din lumago, no? Minsan nagtataka, bakit kaya walang nangyayari sa akin, pag-share ng gospel, sa akin pag-follow up. So, parang walang fruit, no? Yung buhay ko, yung character ko, parang ganun pa rin ang ugali ko. Baka worldly pa, no? Yun yung
With that, no, bukol po tayo dun sa next na point. Ito po yung mabuting balita. Tayo po ay tinubos mula sa sanlibutan. So, pag sinabing tinubos, ni-redeem tayo. Kaya nga si Jesus ang ating redeemer. Dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Yun ang sabi sa Colossus. Tayo dati, nung malayo tayo sa Diyos, tayo yung tinuturing na kaaway ng Diyos, enemies of God in our minds, no, dahil sa ating evil deeds. Ngunit, ito yung magandang balita. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa mamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo tayo sa Diyos. Nang sa gayon ay may harap na kayong banal, walang kapintasan at walang lunis. So tapos na po, no? Tapos na yung ginawa ng Panginoon. Ginawa niya na tayong banal, ginawa niya na tayong walang kapintasan, ginawa niya na tayong walang lunis. No? Sabi nga sa Hebrews, He has made us perfect forever. Lahat ng mga pinapabanal at niligtas ng Panginoon. So kung ganun po pala, no? Yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, kung namatay talaga si Jesus para sa iyo, ikaw ay nakipagkasundo na sa Diyos. Hindi mo nakaaway ang Diyos. Ang Diyos ay kaibigan mo na. Kaya ngayon, ito yung good news na pwede natin panghawakan. Every time na bumabalik tayo sa lumang pamumuhay, bumabalik tayo sa mga habits natin na akala natin tinalikuran na natin, lagi natin alalahanin, ano na ba ang ginawa ni Jesus sa buhay? I believe ang isang Kristiyano, hindi siya magiging komportable sa worldliness. Amen po? Mahina. Amen. So, hindi na po tayo maging komportable sa makamundong pamumuhay. Parang gusto na natin umalis, parang gusto na natin, pag may alam natin may mali nang nangyayari, pag alam natin hindi na maganda yung ginagawa ng nasa paligid natin, at tayo mismo, may tendency na tayong gawin yun, may pakiramdam tayo na hindi dapat ako nandito. Hindi ganito ang buhay ng isang anak ng Diyos. So, I believe yun nga din po yung guarantee kung bakit tayo pinagpanalangin ng Panginoong Jesus nung siya po ay nasa lupa. Ito yung sinabi ko po kanina, I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world, any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. So kung tayo po ay hindi sa mundong ito, tayo po ay malamang alien. Alien, strangers, foreigners po sa mundong ito. At yun po yung panalangin ng Panginoong Jesus. Kung tayo po ay nasa Kanya, hindi na po tayo nabibilang dito. Dapat na-open na tayo sa kamunduhan. Hindi na tayo nagiging kasabwat, no, ng mga taong gumagawa ng mali or ng maling pag-iisip. Kasi po, pinagpanalangin na tayo ng Panginoong Jesus. Tayo po ay pinagpanalangin na i-protect tayo ng Panginoon mula sa masama. And again po, sabi sa 2 Corinthians 5, no, He died for all so that those who live should no longer live for themselves. Huwag na po tayong mamuhay para sa ating makasariling pag-iisip, no? Makasariling kagustuhan. But for Him who died for them and was raised again. Ito na po yung buhay nating bago. Para sa Kanya na namatay para sa atin at muli na buhay. Kasi po, kung binigay na ng Panginoon yung buhay niya, pero parang wala namang nabago sa buhay natin, parang hindi effective yung ginawa ng Panginoon. I believe sa salita po ng Diyos, ginawa po ni Jesus ay perfect. Effective po ito para tayo ay iligtas. So kung hindi po nabago ang ating buhay, pag-isipan po natin, talaga bang tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko? Talaga bang namatay ako kasama ni Kristo? Therefore, since Christ suffered in this body, arm yourselves also with the same attitude. Whoever suffers in this body is done with sin. Sabihin mo sa katabi mo, tapos na ang buhay sa kasalanan. Tapos na po yung buhay natin, na dating buhay. Kasi po, tayo ay nakakabilang na sa paghihirap ng Panginoong Jesus. Kaya sabi dito, hindi na tayo mamuhay para sa ating earthly na mga buhay for evil human desires. Hindi na po yun. But rather, for the will of God. So ano ba yung will ng God sa buhay natin? No? Meron pong simpleng sinabi ng will ng God. No? Magalak kayong palagi. Lagi kayong manalangin. Ang pangabayan ng Diyos, at magpasalamat.
Simple lang po, no? Paano natin malaman ang will ng God sa buhay natin? I-reveal na po ng God. Unahin po natin yung mga bagay na yun at makikita po natin paano i-reveal ng God yung will niya sa buhay natin. Kasi po, yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang po yung buhay natin, hindi na po yung luma. So again po, tinubos ka ni Jesus hindi para manatiling makasanlibutan. Tinubos ka ni Jesus para makapamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung purpose kaya po tayo niredeem. Hindi po para gawin natin yung gusto natin. Gracious naman si Lord. Pag gumawa ko ng mali, patatawarin naman ako ni Lord. Maaaring totoo yun, patatawarin ng Panginoon ng sino man kasi po ang grace niya ay hindi nakaayon sa ating mga gawa. Pero huwag po natin abusuhin ang kagandahang loob ng Diyos para gawin natin yung gusto natin. Hindi po ganun ang purpose ng grace ng God sa buhay natin. Pero para po tayo ay makapamuhay bilang mga anak ng Diyos, mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos para sa atin. So with that po, pangatlo, pamumuhay bilang mga mananampalatayang nasa sanlibutan. So ngayon, alam ko na hindi dapat ako namumuhay ng worldly. Hindi dapat ako ganito mag-isip, hindi na dapat ako ganito kumilos, hindi na dapat ganito yung pananalita ko. Dapat ang aking buhay ay nakatalaga na sa Panginoon. So ngayon, paano ako mamumuhay? Again po, hindi ito by works. No? Hindi ito righteousness by works. Kasi kung by works na po ang ating aasahan, alam po natin na walang sino man sa atin ang qualified. Marami na tayong masyadong nagawang kasalanan noong una. Hindi na po yun qualified sa harap ng Panginoon. At hindi po natin kayang iligtas ang sarili natin sa mga mundong pamumuhay kung tayo po ay aasa sa sarili nating kalakasan. So ano pong sabi ng salita ng Diyos sa Titus 2:11-12? For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. To live self-controlled, upright, and godly lives. Yan po yung buhay ng Kristiyano. Yan po yung buhay na hindi worldly. Tinuturuan po tayo ng biyaya ng Diyos, ng grace ng God na tumanggi na sa buhay na salungat sa gusto ng Diyos. Hindi na po tayo ungodly. Godly na po tayo ngayon dapat. At yung grace ng God, yun po yung nagbibigay sa atin ng kakayahan para po matigilan na yung mga worldly passions, yung mga bagay sa mundong ito na hindi po gusto ng Diyos. Habang ginagawa natin ito, tayo po ay naghihintay doon sa hope natin na ang Panginoon Jesus, ang ating Diyos at tagapagligtas na nagbigay sa atin, tumubos sa atin, at nagpupurify sa atin sa lahat ng kasamaan. Tayo po ay maging Kanya, at tayo ay maging eager to do what is good. Sino dito excited gumawa ng mabuti? Ayan, praise God, no? So, tignan mo nga yung katabi mo kung excited gumawa ng mabuti. Kung hindi, sabi mo kapatid, ma-excite ka naman. So, kung tayo pa yung anak ng Diyos, no? Excited dapat tayong gumawa ng mabuti. Hindi excited na gumawa ng masama, no? Mga kalamuhan. So, yun po yung buhay na meron tayo ngayon. Amen po? Ayan. So, ngayon po, bilang tayo ay kasama na sa pamilya ng Diyos, tayo po ay eager to do what is good. Tayo po ay redeemed people, tayo po ay pinubos, tayo po ay kasama na sa mga anak ng Diyos. Ito po yung advice sa atin ng Apostol Pablo sa Roma 12. Do not conform to the pattern of this world. Huwag na po tayong makiayon, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So yan po, yung sinasabi ko kanina, paano po malaman yung will ng God sa buhay ko? Magkaroon talaga tayo dapat na renewal of the mind. Baguhin ni Lord yung isip natin, baguhin ni Lord yung mga pananaw natin na baluktot, no, or mali. Pag hindi na tayo nakikiayon sa takbo ng mundo, tayo po ay babaguhin ng Panginoon. Sino po ba dito gusto magkaroon ng pagbabago ng isip? I believe lahat naman po tayo. No? Mabago yung pananaw, mabago yung pinapahalagahan, mabago yung ating pag-iisip.
Kasi po kung na-transform na po ang ating mind, matatransform po ang ating heart, matatransform po ang ating life. Kaya po tayo bilang mga anak ng Diyos, ito po yung isang practical na advice ng apostol. When you heard about Christ and were taught in Him, kung nalaman natin yung katotohanan kay Jesus, tayo po ay binigyan ng katuruan. Ang katuruan po sa atin ay hubarin na natin yung ating lumang pagkatao o lumang sarili. Yung dating sarili natin na corrupted, yung dating sarili natin na makasalanan, na puno ng kasinungalingan, ng kaaway sa buhay, ito po ay hubarin na natin. Parang maruming damit. Tanggalin na natin. Sino dito gusto magsuot ng maruming damit? Bago pumasok, di ba? Wala naman, di ba? Ang gusto natin, naninis. So, ito po yung advice sa atin. At sabi, to be made new in the attitude of your minds. Ayan, ulit, no? Renewal of the mind. And, syempre, kung nagtanggal tayo ng maruming damit, tayo ay magsusuot ng bago at malinis na damit. At ang sabi dito, let us put on the new self, created to be like God, in true righteousness and holiness. So, yun lang po. Simple lang. Hubarin natin yung luma, isuot natin yung bago. Sabi nga po sa Romans, no, ang isuot natin ay si Kristo. Kung ang suot natin ay si Kristo, nandun na lahat yan, no? Yung new self, yung righteousness, yung holiness. Diba? If anyone is in Christ, he is a new creation. Diba? So yun po yung, ito na po yung katotohanan na babago po sa atin. Tayo po ay holy, tayo po ay righteous. So ano po ba yung old self, no? Mag-enumerate po tayo. Alisin na natin yung mga pagnanasang makamundo. Una, sexual immorality. Yung nakaparenesis pa kay Pete, pero sabi ng Panginoong Hesus, kung sino man ang tumingin, ang mahalin na pagtingin, sa kahit na sino, siya ay nag-commit na ng adultery o sexual immorality. Ganun na po kataas yung standard ng Panginoon. Impurity, no? Alisin na natin lahat ng karumihan, ng pag-iisip, ng salita, no? Lahat ng kahalayan, lahat ng masasamang pagnanasa, at maging kasakiman. Kasi po ito ay idolatry, no? Pagsama sa Diyos-Diyosan. Binibigyan natin ng kahalagahan yung ibang bagay higit sa Panginoon. So lahat po ng ito, alisin na natin. Ano pang alisin natin, no? Lumang pamumuhay na nag-define po nitong mga qualities na ito. Anger, galit, matinding puot, sama ng loob, panlalait, at malaswang pananalita. Pag ba meron tayong kasama sa work or sa school or kaibigan or kahit nasa fellowship, no? Tapos may isang taong nagsabi ng hindi maganda tungkol sa kanya at wala siyang kakayahan para ipagtanggol ang kanyang sarili o i-verify kung totoo yung sinasabi tungkol sa kanya, tayo ba ay nakikisama sa panglalait sa kanya? O tayo ay tumitindig sa katotohanan? Ganun lang po kasimple, no? Maaring ganun lang po kasatin ang work ng enemy. Maaring hindi natin siya napapansin, no? Pero nagkakasala pala tayo or gumagawa pala tayo ng mga bagay na dapat nasa lumang pamumuhay natin. At kung inalis po natin itong mga to, magsuot po tayo ng bago. Hindi po pwedeng tanggalin lang natin yung luma tapos wala tayong suot, di ba? Pangit naman nun. Kailangan, magsuot tayo ng bagong kasuotan. At ang sinasabi po dito, tayo bilang mga pinili ng Diyos, bilang tayo ay banal, bilang tayo ay minamahal at iniibig ng Diyos, tayo po ay magsuot nito. Compassion, kindness, humility, gentleness, patience, forgiveness. Mahalaga po yan. Buhay na may pagpapatawad, buhay na may compassion sa mga tao, may compassion for the lost, may compassion sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. Merong humility, no? Mapagpakumbaba, hindi nagyayabang. May patience, no? Sa mga pagkukulang ng iba, or patience sa mga bagay na iniintay natin sa Panginoon. At ito, no, napakahalaga nito, forgiveness. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, kapatid, pinapatawad na kita. Hindi ko alam kung may atraso sa iyo yung kapatid mo, pero mahalaga po na magkaroon tayo ng kultura bilang church, no? Magkaroon po tayo ng accountability sa isa't isa. At humility para aminin na, kapatid, nagkasala ako eh. So patawarin mo ako. Or magpatawad tayo sa iba. Minsan kahit hindi pa humingi ng tawad, patawarin mo na. Kasi parang hindi na napopoison yung ating fellowship. Hindi na nasisira yung ating ugnayan. Diba? Nare-let go na natin yung mga sama ng loob. Diba? Yung mga hindi pagkakaunawaan.
So mahalaga po na maalis po yan sa atin. Kasi kung hindi po natin yan naalisin, apektado po ang buong body. Apektado po ang buong katawan. Kung meron isang, halimbawa may isang nandito sa outreach na hindi talaga namumuhay ayon sa Panginoon, hindi talaga namumuhay na may pagpapatawad, may dala-dalang sama ng loob. Ang epekto po niyan, hindi lang dito sa outreach. Sa lahat po yan ng bahagi ng katawan ni Kristo, yun po ang katotohanan. So dapat manatili po tayo na hindi po natin hayaan na itong mga bagay na ito yung mag-poison doon sa ating fellowship. At kung ganoon din po, dapat ang concern din natin sa bawat isa din. No? Hindi lang yung nasa cell group mo, hindi lang yung nasa Bible study group mo or nasa house fellowship mo. Dapat lahat ng nasa katawan ni Kristo. Ba't ko pakikialaman yung buhay niya? Hindi naman ako leader niya. Mali po yun, no? Hindi po ganun ang ating ugnayan bilang mga kapatid. Hindi po dahil hindi natin nililid sa Bible study yung isa, wala na tayong pakialam. Ano lang po yun? Side note po. Pero yun po yung reality, no? Dapat po tayo bilang mga anak ng Diyos, yung mga bagay na ito nakikita po sa atin. Hindi po yan pinipilit, yan po ay bunga ng banal na spirito sa atin. So dapat po ito ay fruit of the Spirit. So ano po ba yung nag-unite sa lahat ng yan? No? Sabi ko, above all this, no, put on love. Kung may pag-ibig ka sa iyong kapatid, ikaw ay, sabi, makikilalang ikaw ay alagad ng Panginoong Jesus. At kung ikaw ay nagmamahal at umiibig sa Panginoon, iibigin mo rin ang iyong kapatid, iibigin mo rin ang iyong kapwa. So sabi, love binds everything together in perfect unity. So lahat po ng mga bagay na yan, hanggang ginagawa mo yan, nangyayari yan sa buhay mo. Ikaw ay namumuhay ng may pag-ibig. At kung hindi ka namumuhay o lumalakad sa pag-ibig, huwag mo asaan na lalabas at makikita yan sa'yo ng totoo. Kasi merong fake compassion, merong fake humility, merong fake na patience or forgiveness. Sabi mo, patient ako sa'yo, pero sa loob-loob mo, gusto mo na banatan yung, diba? So hindi po gano'n. Genuine po, yung totoong bukal sa loob talaga natin na meron tayong compassion, meron tayong forgiveness. Sabi mo, pinapatawad na kita, pero pag uwi mo, pag dinadamdam mo pa rin yung ginawa sa'yo, hindi mo makalimutan, nakalista pa. May listahan ka pa. Ito yung mga tao na may atraso sa'yo. Wala pong listahan na nagkikip po ng ganong listahan. Or love keeps no record of wrongs. So, paano po ba natin ito gagawin? Ang hirap naman pala, dami pala nito. Compassion, kailangan lagi ka mabait, kailangan hindi ka nagagalit. Pwede ba yun? Diba? So, ang sabi po ng Panginoon sa kanya pong salita, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Mamuhay po tayo lumakad po tayo sa banal na spirito. So, sino po ba yung spiritual? Silang mga na-train po in righteousness sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, kamusta po ba yung quiet time natin? Kamusta po yung ating prayer life? Kamusta po yung ating pag-spend ng time sa mga kapatid at sa Panginoon? Lahat po ng yan ay kasama po sa ating spiritual walk. Kung hindi po tayo nag-i-involve sa ating ministry, sa gawain ng ministry, ang hirap po na mamuhay ng spiritual. Kaya po, mahalaga yung paglakad sa Espiritu ng Diyos. Kasi nga po, wala na tayong pananagutan. Sundin yung hilig ng laman natin. Hindi na po yun yung obligation natin. Pero ang obligation na natin ngayon ay mamuhay sa Espiritu. Kasi po, namatay na tayo, mamamatay tayo, ito yung warning, no? Mamamatay tayo kung namumuhay pa rin tayo ayon sa katawang makalaman. For if you live by the flesh, you will die. Sino mo gusto mamatay dito, di ba? Hindi na po, no? Huwag po nating subugin ang Panginoon sa ating pong katigasan ng ulo. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Sabi po dito, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. At ang lahat daw ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos. Those who are led by the Spirit of God are children of God. So ganoon lang po, no? Yun lang po yung susi para po tayo ay makapamuhay ng hindi makasanlibutan. Tayo po ay mamuhay sa banal na Espiritu ng Diyos. Kasi po ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan na po sa bawat isa sa atin. So bilang hamon po,
ang iyong kaligtasan na tinanggap kay Jesus. Lumago at maging katulad niya. Yun naman po yung goal ng ating pong Christian life, no? To be like Jesus, to be like Christ. So pangalawa, magpabago po ng pag-iisip at talikuran ang buhay ng makasalanan at makasanlibutan. The renewing of your mind, importante po yan. Araw-araw po yan, moment by moment, no? Sa salita ng Panginoon. So kung hindi tayo nagpapayo tayo, paano nare-renew ang ating mind? Kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, paano nare-renew ang ating perspective? Pangatlo, mamuhay ayon sa banal na spirito at gawin ang kalooban ng Diyos. At pang-apat, no, hubarin ang lumang pagkatao at isuot si Kristo. Ang saya po siguro no, kung bawat isa sa fellowship, ang makikita natin, pag nakita natin yung ating kapatid, nakikita natin ay si Lord Jesus. Napakagaan po ng fellowship pag ang lahat ng kasama mo ay Christ-like. No? So sana po ito, bilang ito maging learning, bilang ito maging reflection sa bawat isa sa atin, pero buhay po talaga natin ito. So with that po, tayo po ay manalangin. Tayo po ay sama-sama nanalangin. Panginoong Diyos, kami po ay magpapasalamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin, Lord, ng aming katayuan bilang iyong mga anak. Panginoon, kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga naisip, nasabi at ginagawa Panginoon na talagang nananatili pa rin sa sanlibutan. Panginoon, na-acknowledge po namin na hindi po namin kaya bubuhin ang aming sarili. Ngunit ang iyong banal na spirito na nananahan sa amin, ang siya pong kikilos upang kami po ay marinyong sa aming pag-iisip at talagang lumakad po kami sa katotohanan na may pag-ibig at ng may kabanalan, Panginoon. Dahil ito po ang iyong kalooban para sa aming mga buhay na kami po ay maging katulad ni Kristo. Ito po ang aming sama at panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.